Kapal talaga ng mukha ni Janine. Habol ng habol pa talaga siya kay Paolo. Nagli-live-in naman din sila ni Echo pero nakikialam pa rin kay Paolo. Actually, wala po si Janine na mismong post or mga kung ano pa man na run sa social media about Paolo Avellino. Pero na lang siguro kung may dami accounts. But yung mga supporters na po yun yung madalas na merong yung habol ng habol kay Paula Avellino. Hindi nila kasi matanggap na Kim Pao na talaga yung meron. I don't know and we don't know kung meron kinalaman si G doon, may pag-utos or wala. Pero ang malinaw yung mga fans, punin fans, yung naghahabol kay Paulo. So, ayun, linawin lang natin. Anyway, sabi ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez, itong si Ogie apaka-atribido, masyadong epal sa Kim Pao. Hindi naman siya importante at ni ayaw magpa-interview sa kanya si Kim. Pero panay ang pangingialam sa buhay ni Kim. Lagi gusto siya agad ang magpapalitan ng mga fake news. Masyadong antipatiko. Maka-Janine naman. Inggit din to sa Kim Pao. Well, sinasabi niya na Kim Pao fans po siya. Fans siya nila Kim and Paulo. Pero sabi niya yon, yung mga fans kasi hindi naniniwala. Hindi kasi nararamdaman na kaanib. Hindi nararamdaman na kakampi. Dahil meron din mga binabalitang against kay Kimi, yung gano'n. Pero sinasabi niyang makakimpaw po siya. Kinikilig siya sa Kim Pao. Nahuhusayan siya kina Kim and Paolo. Anyway, may bago na naman nga po. Uy, may hula kay Kim Chu, na hindi nagugustuhan ng mga fans. So, ewan ko ba? Basta ba paninira kay Kim Chu, hindi ko maintindihan sa nagbumulat ano yung pinanggagalingan ng mga yon, yung paninira kay Kim. May ginawa pong masama sa kanila si Kim Chu, natapakan pa yung pagkatao nila, ganyan. O baka naman natapakan lang yung ego. Kagaya kay Pao, siguro gusto nila si Pao for other, pero si Kim kasi yung kapartner ngayon. Basta wala tayong ibang makitang reason Kasi napakabuti po ni Kim Chu. About naman kay Ogie, nako, totoo yan. Hanggang ngayon, wala talaga kung may pinagkakatiwalaan man sila Kim at Paolo ay si Nelson yon. No, hindi po nagpapa-interview kay Ogie kahit nagpaparinig siya na idol niya ang Kim Pao. Bakit kaya? Anyway, sabi naman ni Chang D. Bex Avellino, maganda ng gabi. At saka may echo na po si Che. Bakit yung pa ba dinidikit si Paolo sa idol nyo? Ayan. Please lang gumising na kayo. Tama na ang pagkiki-asyomera. Nakakahiya naman po kay Echo. Ayun nga, kung tunay silang fan ni Janine, sana po yung matahimik po sila at maging happy, sa, partner ni Janine ngayon. Huwag po silang bastos. Ang sama naman kung ganin yung kanilang mga ugali. Talagang parang gusto nilang sipain si Echo sa buhay ni G. Grabe naman. Hindi tunay na fan yung ganyan. Toxic na tao or ginagamit lang din si G para sirain ang Kim Pao. Ano pa? Ang gulo ng mga tao, 2026 na pero sana mabawasan na yan ngayon. Kasi paano mababawasan? Ito ang si Ruby Baldi tinitira po agad si Kim Chu. Nakakalarky, diba? Anyway, ayan nga. Sobrang mahal ni Chi at masaya na rin po sila. So, mga bashers na maka-G, dyan, tanggapin nyo na lamang po kung sino po ang mahal ng idol nyo. Ayan, okay? Huwag na kayong bitter at mainggit. Makontento na lang po
kung ano ang meron diyan. And wag na talaga pong pakalman ang Kim Pao as much as possible. Dahil tahimik din po ang Kim Pao na nagmamahalan. Uy, nagmamahalan talaga. Anyway, mula naman kay Natividad, Gestidia, ano yun? Gestiada, magandang gabi. Talagang hindi lang 173M kasi sa dami ng counters na ipinalabas ito at block screening. May mali yata sa arithmetic dyan. Sila ang pinakamalaki ang kinita. Pero okay lang, basta tayo alam natin ang totoo. Yes, true. And I agree din po dyan. Huwag na tayo makipagpaligsahin pa sa mga malalaking kinita noong 2025. Ayan, marami. Lumabas po kasi ngayon sa social media na top 3 ang Myla will make you disappear sa kung hindi na bago sa 2025's movies. Pasok po ang Kim Pao Chan. Top 3 o top 4? Pero ganyan pa man, may ang humahabol at nag-claim na hindi lang 173M ang kinita. Kaya for sure, number 1, ang My Love Will Make You Disappear sa talagang malaki ang kinita ng movie noong 2025. Pero wag na po tayo makipaghabulan pa. 'Di ba? Basta't alam po natin na malaki ang kinita ng My Love Will Make You Disappear dahil po sa effort at pagmamahal ng mga Kim Pao fans. Anyway, dumako naman tayo dito sa ganap ni Kimi. Yes, 2026 may ganap na naman po ang atin nyo. Good news to, para sa ating queen na si Kim Chiu. Talagang umaabog pa rin mga blessings at biyaya dito kay Kimi at hindi po nauubusan talaga ng mga ganaps, endorsement, ganyan. So yan yung mga updates. At ito yung IG ni Kimi. Grabe, napakagandang endorser naman nga yan. Napaka-fresh na atake. Kim, bakit wala ka dyan katabi? Charot. Baka si Papi yung kanyang dyan. Ka-video call. Ay, ka-video call. Kaya nakangiti siya. Grabe, napakaganda ng endorser naman talaga. Yan po yung latest update ni Kimi ngayon sa kanya pong account. So, ayan, suportahan po natin ang mga endorsement nitong si Kim Chiu at kanya pong mga ganap. Samantala, dumako naman po tayo dito sa nakaraan po niyang update, no? Ito po ay pagka-highlights ng mga naging ganap niya noong 2025, so from January to December. And pag-usapan natin tong post niya ng October. So ito yung sa October. Nakikita niyo po ba yung last picture? Yung nasa pinakababa. Ayan, yung pinakamaliit sa baba. Napapansin niyo po ba yan? Kasi napansin yan ng mga Kim Pao's admin na kung saan yung hawak po na phone ni Kimi, kanila pong nakikilala. So, ito po ata ay regalo ni Papi Paolo or ni Paula Avellino po sa kanya sapagkat nakikilala nila ang phone na to, ang endorser ng phone na to. So, ayan kilalang kilala daw nila si Paula Avellino. So, for sure, regalo ni Pao ito kay Kimi. Yan po ang sambit ng mga netizens. So, nakalagay nga dito, thank you, Boss Paula Avellino. 6 years na ata tayong solid boss. So, si Pogi ang endorser ng puna na to. Kaya hindi malabo na regalo niya ito for Kimi, hindi ba? So, nakakatuwa naman. Talagang pagdating po kay Kim, napaka-spoiled ni Kim kay Paula Avellino. Nalala nyo noon, si ibang bansa sila, sagot niya yung sunglass ni Kim, tapos booking nga ni Kim, nabigay lang sa kanya yung bike and all. Grabe, lagi siyang may paregalo kay Kim. Huy, sabi nga ni Pao, i-vulgar mo na rin yung mga nireregalo daw niya. Diba, nung Valentine's, sabi yun ni Pao, parang hindi ata lahat pinupost ni Kimi yung mga bigay ni Paolo Avellino. Malakas at malinaw ang mensahe ng balitang ito. Hindi nagtagumpay ang paninira ng mga basher kay Kim Chiu at sa halip ay mas lalo pang tumibay ang suporta ng kanyang mga fans, lalo na ng Kim Pao fandom. Una sa lahat,
Hindi na bago kay Kim Chiu ang makaranas ng bashings. Bilang isang public figure na matagal na sa industriya, sanay na siya sa intriga, maling balita, at minsan ay mga isyung pinalalaki sa social media. Ngunit sa kabila nito, kitang-kita na matatag ang pundasyon ng tiwala ng kanyang fans. Hindi sila basta-basta nadadala ng sismis, edited clips, o haka-hakang kwento na walang malinaw na ebidensya. Ikalawa, ipinapakita ng patuloy na suporta ng fans na mas pinapahalagahan nila ang totoong pagkatao ni Kim, ang kanyang sipag, professionalism, kabutihang loob at respeto sa trabaho at kapwa. Para sa mga tagahanga, mas mahalaga ang mga nakikita nilang konsistent na aksyon ni Kim sa loob ng maraming taon kaysa sa mga paninira ng iilan na madalas ay walang ibang layunin kundi manghatak pababa. Pagdating naman sa Kim Pao, malinaw na hindi naapektuhan ng fandom. Sa katunayan, parang mas lalo pa silang nagkaisa. Kapag may bashers, mas nagiging vocal ang fans sa pagpapakita ng suporta sa social media posts, comments, fan edits, at positibong mensahe. Ipinapakita nito na ang Kim Pao ay hindi lang basta love team sa paningin ng fans, kundi isang simbolo ng magandang chemistry, respeto, at inspiration. Isa pang mahalagang punto ay ang maturity ng karamihan sa fans. Sa halip na pumatol sa away, marami ang pinipiling ipagtanggol si Kim gamit ang facts, ipakita ang achievements niya, at i-report na lang ang malicious content. Ito ang dahilan kung bakit di umobra. Ang paninira, dahil mas malakas ang collective positivity kaysa negativity. Dagdag pa rito, ang pananahimik o pagiging kalmado ni Kim Chiu sa gitna ng issue ay mas lalong hinahangaan ng fans. Para sa kanila, hindi kailangang pumatol sa bawat intriga. Minsan ang katahimikan ay senyales ng kumpiyansa at respeto sa sarili. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay na solid ang fandom ni Kim Chiu, hindi madaling masira ang Kim Pao ng intriga at mas pinipili ng fans ang suportahan ng idolo kaysa makisali sa negatibong ingay. Sa halip na bumagsak, mas lalo pang tumitibay ang suporta kay Kim Chiu at sa Kim Pao. At hanggat nananatili siyang totoo, masipag at inspirasyon sa marami, siguradong mananatili rin ang kanyang mga fans. Kahit pa ilang beses pang subukan ng bashers na siya ay pabagsakin. Para sa akin, positibo at makabuluhan ang balitang ito. Ipinapapakita nito na kahit may mga bashers at paninira, hindi basta-basta natitinag ang tiwala at suporta ng mga fans kay Kim Chiu. Sa halip na maapektuhan, mas nagiging matatag pa ang fandom niya. Ang ganitong sitwasyon ay patunay na malalim ang koneksyon ni Kim sa kanyang mga tagahanga. Hindi lang siya sinusuportahan dahil artista siya, kundi dahil sa kanyang ugali, dedikasyon sa trabaho at sa paraan ng pakikitungo niya sa fans at kapwa. Kaya kahit may negatibong ingay sa social media, mas nangingibabaw pa rin ang positibong pananaw ng mga taong matagal nang naniniwala sa kanya. Pagdating sa Kim Pao, malinaw na hindi kayang sirain ng bashers ang suporta ng fandom. Sa halip, nagiging dahilan pa ito para mas magkaisa ang mga fans. Kapag may naninira, mas nagiging vocal ang mga tagahanga sa pagpapakita ng pagmamahal at pagtatanggol na siyang nagpapakita ng lakas ng kanilang samahan bilang fandom. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay patunay ng resilience. Hindi lang ni Kim Chiu bilang isang artista, kundi pati ng kanyang mga fans. Habang may bashers na pilit humihila pababa, mas marami pa rin ang handang tumayo, sumuporta at maniwala. At yun ang dahilan kung bakit hindi umuubra ang paninira. Malinaw na malinaw ang mensahe ng balitang ito at marami itong pinapakita tungkol kay Kim Chiu sa kanyang mga fans at sa Kim Pao fandom. Una, ang paninira ng mga basher ay hindi na bagong eksena sa mundo ng showbiz. Kapag ang isang artista ay patuloy na umaangat, mas dumarami rin ang inggit, intriga at maling interpretasyon ng bawat kilos. Sa kaso ni Kim Chiu, makikita na hindi simpleng chismis ang hinaharap niya, kundi mga paulit-ulit na isyung pilit pinalalaki. Ngunit sa kabila nito, hindi siya bumibitaw sa pagiging profesional at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling buo ang suporta ng kanyang fans. Ikalawa, ang reaksyon ng fans ang pinaka-namumukod-tangi sa balitang ito. Sa halip na madala ng negatibong balita, mas pinili nilang maging kalmado, mapanuri at mapagprotekta. Hindi sila basta naniniwala sa mga walang basehang akusasyon. Marami sa kanila ang matagal nang sumusubaybay sa career ni Kim. Mula pa noong nagsisimula siya, kaya alam nila kung sino ang tunay na Kim Chiu. Ang ganitong klaseng tiwala ay hindi nabubuo sa isang proyekto lang, kundi sa taon-taong konsistensya ng magandang asal at dedikasyon. Ikatlo, pagdating sa Kim Pao, malinaw na ang suporta ng fans ay hindi lang basta kilig. Nakikita ng mga tagahanga ang natural na chemistry, respeto,
at comfort level nina Kim Chiu at Paulo Avellino sa isa on cam man o off cam. Kaya kahit may mga bashers na pilit sinisira ang tandem, mas nangingibabaw pa rin ang positivity. Para sa maraming fans, ang Kim Pao ay nagiging simbolo ng teamwork at mutual respect, hindi lang basta chismis na relasyon. Ika-4, mahalaga ring banggitin ang pananahimik at pagiging composed ni Kim Chiu sa gitna ng bashings. Para sa fans, ito ay tanda ng maturity. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin. Minsan, ang patuloy na pagtatrabaho ng maayos at pananatiling totoo sa sarili ang pinakamalakas na sagot sa paninira. Ito rin ang nagiging inspirasyon sa fans na harapin ang negativity ng may dignidad. Ika-5, ang nangyayaring ito ay nagpapakita ng mas malaking larawan sa social media culture ngayon. Mabilis kumalat ang bashings, pero mas mabilis din kumalat ang suporta kapag totoo ang intensyon ng fans. Kapag may malinaw na pagmamahal at respeto sa isang artista, hindi ito kayang wasakin ng ilang negatibong komento lamang. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi kwento ng paninira, kundi kwento ng katatagan. Katatagan ni Kim Chiu bilang isang artista at tao, at kakatagan ng kanyang fans na patuloy na naniniwala, sumusuporta at nagmamahal. Sa halip na humina, mas tumibay pa ang Kim Pao fandom. At habang nananatiling grounded at masipag si Kim, malinaw na kahit ilang bashers pa ang dumating, mananatili ang kanyang liwanag at ang suporta ng mga taong tunay na naniniwala sa kanya. Ay ilang mahalagang punto pa na maaring idagdag sa balitang ito na mas nagpapalalim ng konteksto at kahulugan nito. Una, ang sitwasyong ito ay malinaw na patunay na nag-evolve na ang fandom ni Kim Chiu. Hindi na ito basta emosyonal na reaksyon lang. Mas marami na ngayon ang mapanuri at marunong mag-filter ng impormasyon. Hindi sila agad nadadala ng clickbait, edited screenshots o mga kwentong walang malinaw na pinanggalingan. Ibig sabihin, mas matibay na ngayon ang pundasyon ng suporta kay Kim. Ikalawa, ang patuloy na pagsuporta ng fans sa Kim Pao sa kabila ng bashings ay nagpapakita na mas nangingibabaw ang respeto kaysa intriga. Para sa karamihan, mas mahalaga ang healthy working relationship, magandang chemistry at inspirasyong na ibibigay ng tandem kaysa sa personal na chismis na walang kumpirmasyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi mabadaling masira ang Kim Pao dahil ang pinanghahawakan ng fans ay kalidad at tunay na koneksyon. Ikatlo, ang ganitong klase ng bashings ay kadalasan pang panandalian lamang. Samantalang ang legacy ni Kim Chiu ay pangmatagalan. Maraming proyekto, awards, endorsements at positibong impluensya sa publiko. Ito rin ang nakikita ng fans, na ang mga intriga ay lilipas, pero ang kontribusyon ni Kim sa industriya ay mananatili. Ika-4, mahalagang banggitin na ang suporta ng fans ay hindi lang tungkol sa pagtatanggol, kundi pati sa pagpapaalala ng tamang asal sa online space. Marami sa mga tagahanga ang nananawagan ng respeto, iwas-bash at healthy discussions. Sa ganitong paraan, nagiging ehemplo sila ng isang fandom na marunong tumindig pero marunong ding magpakumbaba. Ika-5, maaring magsilbing aral ang balitang ito hindi lang sa fans, kundi pati sa bashers at netizens, na hindi lahat ng paninira ay may epekto, lalo na kung ang taong tinatarget ay may malinaw na prinsipyo at suportang totoo. Minsan, ang negativity ay bumabalik lang sa pinanggalingan nito kapag hindi ito sinabayan ng katotohanan. Sa huli, ang may dagdag sa balitang ito ay ang katotohanang mas nagiging simbolo si Kim Chiu ng resilience at grace under pressure. At para sa Kim Pao fandom, ang patuloy na suporta nila ay hindi lang kilig, isa itong pahayag ng paninindigan. Hanggat nananatiling totoo si Kim sa sarili at sa kanyang trabaho, mananatili rin ang mga fans na handang tumayo sa kanyang tabi, anuman ang sabihin ng bashers.